So yun, what's up mga Dapaw, no? Welcome back sa ating channel, Aklan Flyers TV. So for today's video mga Dapaw is yan, papaliwanag natin mga Dapaw yung sinasabing upper at lower ng ibon natin. At ano yung pwede nating igamot sa sinasabi nilang upper tsaka lower. So sa mga newbie to, para to sa mga newbie. So sa mga veterano, alam na nila kung ano yung ibig sabihin ng upper tsaka lower, tsaka mas maalam sila kaysa sa atin. Kasi tayo, hindi rin naman tayo veterans masyado, may experience lang sa pag-iibon. So kung ano lang yung experience natin at kung ano lang yung alam natin, yun lang yung sinishare natin sa inyo. So kung gusto nyo malaman, tapusin nyo yung video mga Dapaw at wag skip ads. Salamat sa inyo mga Dapaw sa suporta. Halos dumadami na tayo. So yan mga Dapaw, tara! So yan mga Dapaw, ito yung mga alien breed natin. Tapos meron pa sa labas. So yung tinatawag mga Dapaw na na upper tsaka lower ng ibon. Magsimula muna tayo mga Dapaw sa sinasabing lower. Yan. Pag sinabing lower yan mga Dapaw, ang papasok talaga dyan pag sinabing lower is yung digestive system ng ibon natin. So yung digestive system ng ibon natin is kung paano sila tutunaw ng mabilis para makarecover, no? So ibig sabihin mga Dapaw, pag nagpatoka tayo, dapat ubos nila tsaka kinaumagahan, wala nang laman yung butsi nila. Halos wala nang laman mga Dapaw, no? Pag meron yung laman, may problema yan sa panunaw ng ibon, sa digestive. So yan ang sinasabing lower mga Dapaw, digestive system ng ibon. So ang bakterya mga Dapaw, no, nagsisimula yan sa patoka tsaka sa inuminan nila ng tubig. Kasi yung patoka tsaka inuminan, ini-intake nila mga Dapaw, no, bumapasok sa katawan. So yan yung nagkukos ng salmonella tsaka yung going light, yan mga Dapaw. Tsaka nagsisimula yung adeno dyan sa digestive. So ngayon mga Dapaw, no, mamaya natin tatalakayin yung gamot. Alamin muna natin yung sakit ng ibon at alamin din natin kung ano yung uri ng sakit ng ibon natin. So ngayon, ang upper naman mga Dapaw ay yung respiratory. Yan yung baga ng ibon. Kung mahina yung baga ng ibon mga Dapaw, hindi yan lilipad ng ilang oras, lalo na pag derby. Hingal talaga yan, tsaka tutukod. Diyan nagsisimula yung sinasabi natin na humina yung ibon natin, humina yung respiratory niya. Diyan yung mga sakit na one eye cold mga Dapaw. Pag once na may one eye cold o halak, sipon, ibig sabihin respiratory yung sakit ng ibon. Tsaka paano natin malalaman talaga pagkakita pa lang natin sa ibon kung anong sakit niya? Pag nakatingala yung ibon mga Dapaw, no, medyo tumitingala na parang siya, matamlay na halos parang bumubuka-buka yung niya, yung bibig niya, tapos may laway. Ibig sabihin yan, may tama yan sa respiratory. Pagka naman nakayuko yung ibon, tsaka tumatayo yung balahibo, tsaka naglulusaw yung dumi, ibig sabihin yan, lower yan, digestive yung problema niyan, tsaka hindi yan matutunawan. Ayan, yan yung mga healthy ibon mga Dapaw. Nagsisiksik, ayan, yung mga mata malilinaw, tsaka yung balahibo ang kikinis. Ayan, yan yung mga healthy na ibon. Tsaka yung galaw nila, maging familiar kayo mga Dapaw, no? Pagka alaga nyo mga Dapaw, maging familiar kayo sa galaw nila, kung mahina ba yan o malakas sila.
maging ano tayo, maging observant tayo sa mga alaga nating ibon. Ayan oh, naglulugon. Pasensya na, medyo maliwanag. So, ganyan mga kadapaw, no? So, ngayon, alamin natin mga kadapaw kung ano yung mga pwede nating igamot sa sakit, sa digestive, tsaka sa respiratory. So, unahin muna natin yung panggagamot ng digestive para makarecover kaagad yung respiratory. So, yung mga gamot dyan sa digestive mga kadapaw is yung ano, para sa mga hindi matutunawan, gaya ng mga amoxicillin, tepox, pwede yan natin na antibiotic. Tsaka alalayan natin ng ideal or victory, yan, pwede yan, makakatulong yan sa panunaw ng ibon. So sa patoka, maraming nagtatanong kung ano yung ipapatoka. So yung mabilis lang matunaw mga kadapaw, gaya ng mga safflower o oat lang o barley, o di naman kaya kadapaw ano, pellets. Ayan, kahit anong pellets basta matuka nila para mabilis nilang tunawin sa digestive nila, no? At saka konti lang, wag nyong ibababad yung patuka nyo para mabilis silang matunawan. Pag binabad nyo yan, magsasawa rin yan, tsaka alam nyong may sakit, hindi yan tutuka ng marami. So unti-unti lang. So ngayon, nalaman natin kung ano yung ibibigay natin na gamot sa digestive. So pwede rin yung ano, mga kadapaw, yung pwede rin nating alalayan sila ng probiotic. Yan. Pag pag nag antibiotic tayo, merong antibiotic gaya ng ano, gaya ng Betracin Gold, meron yang kasamang probiotic mga kadapaw, no? Pero ang Betracin Gold, hindi yan para sa digestive. Mamaya natin tatalakayin yan. So pwede yan mga kadapaw, no? Pwede rin natin, kung wala tayong mga ganyan, is molasses. Ayan, kung meron tayong molasses, tapos alaga tayo ng malunggay, oregano, yung herbal ba, na pwede nating ibigay sa ibon. Yan. So dati nagbibigay tayo ng ano, yung serpentina, yung pinakita natin sa vlog. Mabisa rin yun mga kadapaw. Grabe, marami na tayong ano doon na napagaling sa ano na yun, sa dahon na yun. Saka yung isa pang dahon, yung sa vlog, balikan nyo na lang sa adeno. Tsaka makakatulong talaga sa digestive mga kadapaw pag hindi natunawan. Yung sikreto natin, sibuyas lang mga kadapaw. Maggaya tayo ng sibuyas, tapos susubo natin sa gabi. Pagka kinaumagahan, tutukan na yung ibon natin. So dapat maagapan talaga natin yung ibon natin. So ngayon, respiratory naman. Yung respiratory mga kadapaw, sa baga, di ba? So doon na papasok yung Betracin. Yan, Betracin Gold 4-in-1, pwede na rin yan sa digestive tsaka respiratory kung meron kayong budget. Tapos Cure Gold, yan yung mga antibiotic na pang respiratory. Yung Betracin Gold, meron niyang probiotic mga kadapaw, makakatulong yan talaga. Yung Doxilac, yan, pampagaling ng one eye cold. So marami nang gumagamit niyan para sa one eye cold. Tsaka pag naglalaway naman mga kadapaw, pwede kayong maglaga ng luya. Yan, luya, gawin yung salabat sa sa alaga nyo, pampawala ng laway-laway yan sa bunganga nila. Kasi ang respiratory mga kadapaw, importante yan, lalo na pag yung sa liparan, dapat malakas yung baga ng ibon. Malalaman nyo naman yan mga kadapaw, may problema yan sa baga kung maitim yung dila nila. Yan, ano nyo, buka nyo yung bunganga ng kalapati nyo, tingnan yung dila kung maitim. Ibig sabihin maitim, stress siya at may problema siya sa respiratory. Yung bacteria at saka virus, magkapatid lang yan mga kadapaw. Kasi ang virus pala, nagsisimula sa bacteria. So ang bacteria, pag kumalat sa katawan, mapupunta sa baga, dun yung nagkakaroon ng virus. So maghahawa-hawa na yan.
So, yun lang mga kadapaw, no? Yung tips natin sa inyo. Sana makatulong. Tsaka sa mga kapwa natin ng alapate, happy lang tayo, no? Kahit na gulong lagi. Tsaka dapat masaya tayo kahit gumulong. Basta uwian tayo, no? Ng ibon natin. Kahit hindi man tayo inuwian, ginawa naman natin lahat-lahat para sa kanila. So, eto nga. Yung hobby natin is mga ngalapate, no? So, dito tayo nagiging masaya kahit na may problema tayo. So, pasensya na mga kadapaw sa mga nagtatanong sa atin kung bakit tayo natatagalan lagi sa upload. Kasi meron tayong inaasikaso mga kadapaw, no? Meron kasi tayong project, tsaka mga trabaho, yan. So, sinisikap din natin mga kadapaw na magbigay sa inyo ng tips para sa mga nagtatanong dyan. So, huwag kayong mag-alala, gagawin natin paraan yan. So, sa susunod mga kadapaw, no? Yung tanong naman nila, kung ano daw, kung paano daw tayo magturo ng mga inakay. So, yan mga kadapaw. Alam ko marami na dyang marurunong kung paano magturo ng inakay. So, yung mga inakay natin is dyan nagiging crucial, lalo na pag unang bitaw, kakabahan ka talaga dyan. So may mga video na rin tayo kung paano tayo nagturo ng mga inakay. Balikan nyo na lang mga kadapaw, no? So ang content natin ay dire-diretso mula sa sa mga sa mga solid nating supporter dyan, sa mga kadapaw natin dyan, no? So, sa mga tanong nyo, pwede nyo naman ako i-PM. So, sa conditioning, hindi tayo gaano na eksperto, pero napapauwi din natin yung ibon natin. So, wala nga tayong sistema. So, nakikinig rin lang tayo sa mga veterans dyan, tapos ina-apply natin kung maganda. Yun yung nagiging basihan natin. Pag hindi gumana sa loop nyo, huwag nyo i-apply. Tsaka tandaan nyo lagi mga kadapaw, no? Ang pag-iibon, wala yung fix na ganito, itong season na to alam mo na yung conditioning. Hindi ganun mga kadapaw. Iba-iba yung nangyayari sa ibon. Gaya natin nung naglaro tayo ng 120 days. Ang ganda ng performance ng ibon natin, training pa lang nananalo tayo sa pooling. Pero pagdating ng derby, yun, kinain tayo ng sakit. So, iba-iba talaga, hindi natin masasabi. So, buti nga lang, meron pa tayong mga natirang ibon. So, nadisgrasya yung pang-norte natin, nag-breed tayo. So, inakay pa lang yung mga pang-north natin. So, mahaba pa naman, match pa naman yung training. So, ayos na mga kadapaw, no? Sana nasagot ko sa video na to yung mga katanungan ninyo about sa upper tsaka lower. So, alam niyo na, ha? God bless!